Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang MJ. Isang manunulat. Ang kwentong ibabahagi ko ay pumapatungkol sa mga karanasan ng mga taong mababanggit ko na kung saan naman ang mga karanasang ito ay nangyari lang sa iisang lugar sa bukiran ng Liloan, Cebu. May nayon dito na tinatawag na dakit. Dakit gawa ng may napakalaking puno dito ng balete na ayon sa kwento, nabalot umano ng misteryo at hiwaga ang lugar noon. Itong baleteng ito, para umanong kaharian ng mga dili-ingon nato. May nakapagsabi pa nga na ang mga dahon nito ay sobrang lawak ng sinakop. Umaabot daw ng ibang nayon. Mantakin nyo, malaki talaga dahil inabot daw ang lugar ng antugop. Maging ang ugat kung saan-saan na lamang nakakarating. Nakatirik na umano ang punong ito, maging sa unang digmaan pa ng bansa. Hindi ako sigurado pero marami kasing pumapatunay. Hindi ako magpapakalat ng isang kwento kung wala akong basihan. Paalala lamang po, may nakapag-request lamang kasi nito dahil nalaman nila na isa akong manunulat. Bibigyan daw ng buhay ang kwentong kababalagan na nangyari sa lugar nila. Bueno, simulan na natin sa unang storya. Walang eksaktong taon. Sa lugar ng Tabla, sa dakit. May isang bata noon na pangalanan nating Maria. Nasa 10 taong gulang. Nagtataka ang mga magulang niya gawa ng parating nawawala ang batang ito. Tapos natatagpuan nila doon lang malapit sa puno ng dakit. Ipinameriko ang batang si Maria at dito napag-alaman na nagugustuhan daw ito ng isa sa nakatirang engkanto sa lugar. Base na din ito doon sa Merico na pangalanan nating Ismael. Merico po ang katanyagan ng isang albularyo sa naturang lugar. Dapat umano, huwag hayaan ang batang si Maria na gumala. Kung maaari ay huwag itong isasama sa pag-uuling. Kung may tatanong kasi, ang ikinabubuhay ng pamilyang ito, pag-uuling, o kung hindi naman kaya, ang tinatawag na pagpamugha. Ito yung nagsisibak ng kahoy sirset at ibinibenta naman sa bayan para gawing panggatong. Ginawa naman yun ng mga magulang na pangalanan nating Pedro at Salina. Pero naging limitado na ang kanilang mga galaw. Dapat sana sa ikabubuhay ang simpatya, pero nahati na ito. Kahit papano'y naging matatag naman sila. Pero ano't ano pa man, sadyang nakabuntot na kay Maria ang kababalaghan. Isang gabi umano noon, habang nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagkatulog, nagising itong si Pedro. Bunsod ng ang ingay umano ng mga kulisap. Para umanong naging triple ng lakas ng huni ng mga ito. Napakalamig umano noon. Kung kaya naman lumabas ng bahay itong si Pedro. Maliit lamang ang tahanan nila. Isang palapag at gawa sa dahon ng buli ang dingding. Ultimong ang bubungan noon, buli rin. Pagbungad ni Pedro sa tugtaran ng bahay, ganoon na lamang ang pagkawindang niya. Naroroon ang napakalaking balete. Nawala umano ang maliit na maisan. Para umanong lumipat ang puno na yun sa bahay nila. O hindi naman kaya, yung bahay nila ang inilipat malapit sa punong yon. May mga usok pa umano na waribay, hamog na naglalaro sa lupa.
may mga matang nagkikinangan na nakatingin sa kanya. Walang ano-anong pumasok ng bahay si Pedro. Tinungo niya ang kanyang asawa sa silid para gisingin sana ito. Pero laking gulat niya noon. Wala na si Maria. Ang nakita niya lang ay ang asawang nasa mahimbing na pagkatulog. Nagsisisigaw daw si Pedro. Dahilan namang nagising at nataranta si Salina. Napatanong kung ano ang nangyari. At sinabi naman ni Pedro na nawawala umano si Maria. Lalabas sana ng bahay si Salina para hanapin ang anak. Pero pinigilan siya ni Pedro. Ang sabi nito ay huwag daw gawa ng ang nasa bukid na ng bahay nila ay yung puno ng balete o dakit. Pero hindi nakinig si Salina. Hanggang sa nakalabas na yon at sinabing wala naman umanong kakaiba sa labas. Lumabas na rin si Pedro. Napapailing pa ito. Wala na yung puno doon. Hinanap nila si Maria. Ginalugad ang lugar. Hanggang sa umabot pa sa punto na nagpatulong na sila sa mga malapit na kapitbahay. Nakarating ang iba noon sa paghahanap sa kasunod na nayon. Sinuyod ang lugar pero wala nang Maria, Sir Seth. Maging doon nga sa balete, pinuntahan din nila yon kahit baon pa ang matinding pangingilabot sa lugar. Inabot ng umaga, tanghali, kinabukasan. 2 araw na. Hanggang sa maraming araw pero wala nang Maria talaga. Ameriko naman noon ay nagsagawa ng isang ritual. Naglagay umano ng alay sa malaking puno ng balete. Nakikiusap itong isaoli ang bata. 1 linggo din yon. Pero wala. At hindi talaga bumalik pa si Maria. May mga kinauukulan pa nga umanong tumulong. Napilitang maniwala ang mga ito sa kababalagan. Wala naman kasing bukang bibig ang mga tao kung hindi dinukot ng engkanto. Tapos nandyan na rin ang mga kaganapan na nagpapahiwatig na malapit na ito mawala. Kagaya na lang ng laging namamata ng bata sa baleteng yon. Hanggang sa nagpakita daw sa panaginip si Maria. Kay Pedro at Salina mismo nagpakita ito. Sabay umanong na naginip ang mag-asawa nun. Huwag umano silang mag-alala gawa ng nasa paligid lamang daw siya. Hindi siya nawawala at kasama pa rin siya ng mga magulang sa pamumuhay. Huwag umanong malungkot gawa ng darating umano ang araw na uuwi din siya. Itong pangyayaring ito, nagdulot talaga ng katatakutan. Kinuha ng engkanto si Maria at posibleng may mawala ulit nun. Kaya noon, ang mga residente kung ano-ano na lamang na pangontra ang pinaglalalagay sa bahay nila. Maraming araw pang lumipas. Umabot ng ilang taon. Si Pedro at Salina, tinanggap na lamang ang katotohanan na wala na talagang anak nila. Hanggang sa may napapansin sila na may mga dumadalaw sa bahay nila noon. Hindi nila kilalang mga tao. Nangingilabot ako, Sir Seth, habang ibinabahagi ko ang kwentong ito. Ito kasi umanong mga bumibisita. May inaabot na mga pagkain, prutas, at kung ano-ano pa. Minsan pa nga umano, nakatanggap itong si Pedro at Salina ng tipak ng ginto. Ayon sa kwento, hindi umano nagsasalita ang bumibisita. Basta pagkatapos na may iabot ang mga yon, umaalis din kaagad. Ang mag-asawa ay naniniwala na baka galing ito kay Maria. At yun nga ay totoo umano dahil nagpaparamdam daw sa panaginip nila si Maria. Natanggapin ang bagay na darating sa kanila noon. Hanggang sa nagkaroon ulit sila ng anak. Lalaki na ito, na itago natin sa pangalang Mel. Dahil sa takot noon na baka itong anak nilang lalaki ay kunin din, lumayo ang pamilya sa lugar. Lumipat lang sa ibang nayon.
Dagsaan ang biyaya sa kanilang pamilya na para bang ginabayan ng swerte ito. Pero ayon sa mga kapitbahay, patuloy sa pagbibisita ang mga hindi kilalang tao. May ibinibigay pa rin ng mga ito pero ayaw lang umamin nila Pedro at Salina. Isipin nyo, walang trabaho ang mga yan pero hindi naghihirap. Sino bang hindi magdududa, di ba? May idea na nga yung mga residente sa kung anong nangyari sa kanila noon. Makalipas ng ilang taon umano, mga 15 taon daw yun, Sir Seth. Kaarawan ng anak nilang lalaki na si Mel. Nagulantang ang buong nayon. May bumisita daw na hindi imbitado sa kaarawan na yon. Isang matangkad na lalaki na ubod ng gwapo at isang babae na morena. At itong babaeng ito, nagpakilala sa pangalang Maria. Gabi umano yun. Siyempre yung ilang nakasaksi, napatakbo umano. Pero yung iba ay binalot ng pagkamangha at misteryo. Nanatili sila doon para tunghayan ang pagpapakita ni Maria. Itong mag-asawa na si Salina at Pedro umano noon ay hindi halos makapaniwala. Pero walang takot silang nararamdaman. Tuwang-tuwa ang mga ito. Ang sabi ni Maria, ito na umano ang pinangako niya na uuwi siya at magpapakita. Ang kasama niya umano, isang prinsipe, asawa niya. Hindi na binanggit sa kung anong larangan ba ito naging prinsipe pero alam nilang engkanto yon. Nagkakwentuhan pa nga umano, Sir Seth. Ayon kay Maria, kaibigan niya umano nung una ito. Dinadala daw siya nito nung bata pa siya sa kaharian. Naglalaro sila at inaya na wag nang uuwi. Pumayag naman daw si Maria. Katunayan naman yung katawan ng batang Maria na kasama nila noon, hindi na talaga umano siya. Noon pa man ay nakatira na umano siya sa loob ng mahiwagang lugar. Pampalubag damdamin na lamang yung presensyang yun para kahit papano'y matanggap kaagad ng mga magulang ang pagkawala niya. Pero nagkamali siya ng akala. Sobrang nangulilang kanyang mga magulang. Umabot pa sa punto na kamuntikan na umanong masira ang kaharian ng mga engkanto. Dahil nga sa kababalaghan na yon, may naatasan na putulin ang puno. Mabuti na lang at hindi tinuloy. Dahil kung nagkataon pa, marami umanong mamamatay. Kaya nga siya nagparamdam sa panaginip para mawala ang galit ng mga magulang. Mabuti naman na tinanggap na ng mga ito ang pagkawala niya. Ang mga tao daw noon, Sir Seth, napapailing na lamang habang pinapakinggan ang salaysay ni Maria. Tama naman daw ito dahil binalak talagang putulin at sunugin ang puno ng dakit o balete. Kung nagkataon palang natuloy yun, yari silang lahat. Pumuslit pa umano ang gwapong lalaki at si Maria ng isang gabi. Nakatulog talaga sa bahay pero pagsapit ng umaga, wala na umano mga ito. Hindi naman nabahala ang mga magulang. Kahit papano'y masaya sila at nakita nila ito muli pero hindi sila umasa na uuwi na talaga ito ng tuluyan. Ikalawang kwento. Kung yung una, walang eksaktong taon. Ito namang pangalawa ay nangyari noong dekada 70. Totoo talaga ang kasabihan, Sir Seth, na kung hindi ka tumingin sa pinanggalingan, hindi ka makakarating sa paroroonan. Isang malalim na talata na may malalim na kahulugan. Pero isa lang itong tipikal na bagay. Pero paano kung hindi tipikal? Paano kung titingin ka nga sa iyong pinanggalingan, pero hindi ka na makakarating pa sa paroroonan? Na mas pipiliin mo pa ang manatili imbis na magpatuloy, dahil mas lalala lamang ang sitwasyon kapag nagpatuloy sa paroroonan. Malalaman niyo ang ipinupukol ko dahil sa susunod na kwentong ito.
Sa panahong nabanggit, may magkapatid noon na naulila na sa mga magulang. Nagkaroon kasi ng isang sakuna noon sa karagatan na dahilan naman para masawi ang mga magulang ng magkapatid na ito. Bale, nalunod ang sinasakyang barko. Pangalanan natin silang Kalatasyo. Gaya ng nabanggit, lahat ng personalidad na malalangkop dito sa kwento ay nakatira sa naturang lugar, kung saan ito ang tinatawag na dakit. Sa kabila ng mapait na yugto ng buhay, nanatili ang dalawang matatag. Pagtatanim ng mais at kung ano-ano pa ang pinagkakakitaan nila. Minsan, nag-uuling din ang dalawa. Hindi nalingid sa kaalaman nila ang kababalagang bumabalot sa lugar ng dakit. Dahil noon pa man, kabi-kabila ng kwento patungkol dito. Pero wala lang sa kanila yon. Mas pinapairal nila ang pamumuhay na hindi inaantala ng kung ano. Kapag naging maalat sa kanila ang panahon, ang pinagkakaabalahan nila ay ang pagtutukok. Ito yung paggawa ng stick ng barbecue gamit ng kawayan. Kung hindi naman kaya, ang ginagawa nila itong tinatawag na paleo. Ito naman yung dahon ng buli na pinapanipis. Tapos ay inaangkat ito ng buyer at ine-export para gawing silk. Kung saan-saan sila nakakarating. At itong lugar ng dakit ng mga panahon na yon, hindi pa ganon kasibilisado. Kung kaya't pahirapan talaga. Hindi lang naman sila ang may pamumuhay na ganito. Dahil halos lahat ng nakatira sa lugar, yun ang nakagawian. Kumbaga, para bang naging kultura na nila ito. Nasa 16 na taong gulang itong sikal na mga panahon na ito. Matanda lamang sa kanya si Tasyo ng 3 taon. Kahit papanay nagkakasundo naman ang dalawa. Nakakarating sila sa kung saan-saan na tila ba nakalimutan na ng dalawa ang panganib at ang lumulukob na kababalaghan. Hanggang sa may nangyari umano. Ayon sa kwento, ang magkapatid na si Kalatasyo nakarating sa lugar ng Kaaryang. Dito sila nanguha ng bulinon. Kumbaga, pakyaw ang tawag. Binabahagian nila ang may-ari ng ika-4 na parte sa kita. Lahat ng mga buli sa lugar na ito, sila ang kumukuha. Sa hindi malamang dahilan, ito na pala ang mga sandaling mararanasan nila ang nakakapangilabot na tagpo sa buhay nila. Papauwi na sila nun. Dapit hapon na. Bakas ang pagod sa mga mukha habang pasan-pasan ang bulig ng buli. Napahinto si Kal. Nagtataka siya noon gawa ng 2 beses na umano silang nagpatawid-tawid sa ilog. Samantalang iisa lang naman ang ilog sa lugar. Bago pa aakyat patungong dakit. Itong si Tasyo, alam na ang nangyayari. Pero hindi lang sinasabi sa kapatid. Hanggang sa nagreklamo na nga itong si Kal. Kung kaya naman na alarma na silang dalawa. Hindi nila tanawang araw. Madilim na din ng konti at dahan-dahan ang lumalamig nun. Hindi ka na lang saan nag-ingay pa, Kal. Binati mo pa talaga. Makakarating naman tayo eh. Kuya, hindi na to biro. Tsaka ano bang pinagsasabi mong makakarating tayo? Parang ang sa ilog lang tayo nagbabagtas eh. Hindi ko pa nakikita yung atin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag tayong magpapahapon. Tingnan mo, nalalamat na tayo. Hindi kagad nakakibo si Tasyo. Pero binaba nito ang buhat na bulig at nagubad ng damit. Binaliktad daw ni Tasyo ang suot na damit at nagmungkahing gawin din ito ni Kal. Ayon naman kay Kal, kahangalan lamang daw yon. Walang koneksyon ang pagbabaliktad ng damit sa pagkawala nila. Palibhasa daw kasi nakikinig si Tasyo sa mga kwento-kwento. Kung tutuusin, mas matanda pa naman ito sa kanya. Wala namang mawawala kapag binaliktad ah. Iwan natin yung mga dala natin dito. Sumunod ka sa akin.
Walang nagawa noon si Cal kung hindi ang sang-ayunan na lamang ang panganay na kapatid. Nilapag niya ang kanyang karga at ginawa ang ginagawa ng kanyang kuya. Pagkatapos naman noon ay sumunod daw siya kay Tasyo. Umabot na lamang ng gabi, Sir Seth, pero hindi pa sila nakakarating. Katunayan, humihingi na sila ng saklolo noon, pero walang tumutugon sa kanilang dalawa. Hanggang sa napagdesisyonan ni Tasyo na bumalik na lamang sa kung saan sila nanguha ng buli. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tila ba mas nawala pa sila. Hindi na pamilyar sa kanila ang tinatahak nilang lugar noon. Nagmistula na raw itong gubat na waribay, hindi pa napupuntahan ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nakarinig sila ng pagtilaok ng manok. May bahagyang sinag ng araw noon. Sobrang nagulat ang dalawa dahil para bang madaling araw na. Hanggang sa maya-maya pa, tuluyan nang sumilang ang araw. Mantakin niyo, mga 2 oras pa daw silang nagpagala-gala pero may araw na nun. Ang masaklap pa dyan, may mga hamog pa umano na humahalik na sa lupa noon. Dahilan namang mas lumamig ang kanilang pakiramdam. Hanggang sa nakarating umano sila sa isang banda na may mga tao. Gumaan ang kanilang pakiramdam. Dali-dali silang nagtatatakbo noon para lapitan ang nakikitang mga tao. Pero ganun na lamang ang pagkawindang ng dalawa. Dahil kakaiba umano ang mga taong yon. Malayo sa wangis ng mga lokal na residente. Parang mga banyaga ito at may masaganang pamumuhay. Magagara umano ang kasuotan. Matatangkad pa. Naglalakad lang daw ang mga ito at kitang-kita ng dalawa na animoy. Hindi nakasayad ang mga paa sa lupa. Walang ibang laman ang isip ng dalawa, kung hindi mga engkanto na itong nakikita nila. Naalala nila ang kwentong dakit na may kaharian dito ng mga engkanto. At kung hindi sila nagkakamali umano nun, ang nakita nila ay yun ng mga engkantong nakatira doon. Habang sinusundan nila ng tingin ng mga ito, unti-unti umanong nagbabago ang itsura ng paligid. Yung kaninang mausok umano, napakasukal at napuro na lamang ng gubat. Lumawak ito at naging patagan. Nagkatitigan ng dalawa at hindi malaman ang gagawin. Hindi nga nakapagpigil si Cal noon dahil napaiyak talaga ito. At ang sabi ay baka hindi na daw sila makauwi pa. Dahil sa tensyong nililika ni Cal, umiyak na rin at bumigay itong si Tasyo. Nagpalinga-linga sila sa paligid noon. Hanggang sa sinabi ni Tasyo na magpatuloy lamang sila sa paglalakad. Ayun na nga ang ginawa nila. Habang naglalakad daw sila, pabago-bago ang itsura ng lugar. Yun bang para umano silang nananaginip noon. Magiging maganda, maaraw, tapos bigla na lang susukal at papalitan ng kadiliman. Para din umanong umiikot ang kalangitan kapag tumitingala silang dalawa. Pero magpaganon pa man, hindi yun naging dahilan para udyukan nila ang lahat. Kumbaga, hindi sila susuko na lamang. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad ang magkapatid noon. Hindi naglaon. Nakarating daw sila sa isang lugar kung saan dito nila nakikita ang ubod ng laki na balete. Nakawangis mismo ng balete o dakit na malapit sa bahay nila. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil pakiramdam nila noon ay nakauwi na sila. Pero mali pala mga ito. Wala man lang kabahay-bahay ang paligid. Kamukha na umano ng lugar nila pero gubat pa rin umano yon. Sa mga puntong yun pa, parang hindi nasisinagan ng araw ang lugar. Medyo madilim at nakakapalilabot umano nun. Hanggang sa may nakita silang tao.
Sa pagkakataong ito ay iniisip nilang bahagi pa rin yun ng isang mundo. Pero habang minamasdan nila yon, tila ba nag-iiba na ang kanilang pananaw. Ang nakikita nila ay isang hamak na tao na ubod ng tanda. Nasa ibabaw ito banda. Daanan mismo ng tao ito sa realidad. Sa ngayon nga kalsada na yon, nakita ko na din ang lugar. Lumapit dito si Cal. Sumunod si Tasyo. Habang nangyayari yon ay tinatawag nilang matanda. Huminto daw ito at tumitig sa kanila. Yung reaksyon pa ng mukha nito ay parang gulat na gulat noon. Bumati kaagad si Cal tapos diretsahan siyang nanghingi ng tulong. Yung itsura umano ng matanda. Mahaba ang buhok, maging ang bigote at balbas. Mahaba din. Nagtanong ang matanda kung ano ang maitutulong niya noon. Nawawala po kasi kami. Pakiramdam po namin nilalamat kami, Manong. Hindi kaagad nakapagsalita itong matandang ito. Para bang maiiyak pa yun dahil nangingilid ang luha sa mga mata. Hanggang sa may sinabi ito. Dapat umano ay hindi sila gumala-gala. Kung sa tingin nila ay nawawala na sila, dapat ay nanatili na lamang sa lugar at antayin na may maghanap sa kanila. Darating umano ang oras na babalik sa normal ang paligid. Pero ano daw ang nangyari at umabot na sila sa malaking puno na posibleng hindi na umano sila makabalik noon. Dagdag ng matanda. Katulad nila, nawawala din siya. Pinili niya na lamang na manirahan sa lugar kesa naman pahirapan ang sarili sa kakahanap sa landas para makauwi noon. Nagkaroon na umano ng pamilya ang matandang ito doon sa lugar na yon. Gulat na gulat si Calatasio. Tinuro pa ng matandang ito sa kung saan siya nakatira. Nakita ng dalawa ang isang napakagandang bahay sa unahan. Nagliliwanag daw yung bahay na yon. Nawari pa'y napuno yun ng mga diamante. Sa mga puntong yon, habang nakatitig umano sila sa bahay, bigla umanong nagbago ang itsura ng lugar. Yung matandang yon ay hindi lang nag-iisa. Marami sila. Pero katulad ng mga taong ito, doon sa una nilang nakita. Sa paglingon naman nila sa malaking puno ng balete, nagmistula itong pasilyo na makikita naman sa unahan ang napakalaking bahay. Hindi ako sigurado kung totoo ba ang kwentong ito pero kumukonekta kasi sa una kung isiniwalat na istorya na sa makatwid, kaharian na ang naturang bahay na yon. At kung hindi ako nagkakamali, dito nakatira si Maria. Umiiyak na umano ang dalawa nun. Nagmamakaawa na tulungan sila. Pero ayon sa matanda, kung siya umano ang papipiliin, mas gusto niya sa lugar na yon dahil wala talaga siyang problema. Kesa naman bumalik sa realidad na papasanin niya lang ang habang buhay na problema hanggang sa kamatayan dahil sa pait ng sitwasyon. Huwag na lang kayong umuwi. Magaganda pa mga babae dito. Yayaman pa kayo. Umiling ang dalawa. Sinabi nilang uuwi talaga sila. Maya-maya ay nagsalita ang matandang lalaki. Sumama daw sa kanya sa bahay nitong dalawa. Nung una, nagdalawang isip ang dalawa at baka ito yung pagwawakas ng kanilang pag-asa makauwi nun. Gusto niyong makauwi, di ba? Sumama kayo. Yan ay kung gusto niyo. Pero kapag nagpatuloy pa kayo sa paglalakbay, mas pinapalala niyo lamang ang sitwasyon. Yan ang karamihang nangyayari sa mga tao dito na tagamundo natin. Akala niyo ba ako lang? Akala niyo kayo lang? Bilib ako sa inyo. Hindi kayo nasilaw sa kung anong meron dito. Sige na. Sumunod kayo sa akin. Dahil sa pagsasalaysay na yon na para bang mapagkakatiwalaan nito, pumayag ang dalawa. Pero ang totoo nun,
Desperado na sila. Habang naglalakad, yung tahanan umano ng matanda na itinuro nito, para bang hindi sila makausad-usad. Sobrang tagal nilang naglakad pero hindi pa rin nakakarating. Yung layo ng bahay, walang pagbabago. Pero nakikita naman nila ang tinatahak umanong landas nun. Umuusog naman daw sila nun. Ang problema nga lang ay bakit hindi pa rin sila nakakarating. Hanggang sa bumagsak umano ang malakas na ulan. Kasama na dito ang malakas at pabugso-bugsong hangin na waribay isang bagyo. Bigla na lamang umanong nagbago ang itsura ng lugar. Nawala yung magandang bahay. Yung tinatahak nilang landas. Sobrang putik at masukal. Pero naroroon pa rin ang matanda. Nauuna ito sa kanila. Ilang saglit lang, ganoon na lamang ang pagkagulat ng magkapatid noon. Bumungad sa kanila ang maliit nilang bahay. Napapalibutan ito ng mga saging. Napahinto ang dalawa at saglit inisip kung totoo ba ang kanilang nakikita. Sa maniwala man kayo at sa hindi. Bahay nga nila ito. Naroroon pa nga daw ang mga buli nila na lantana. Ito yung imbak nila mula doon sa kaariang. Pagsipat nila sa matanda, nagtuloy-tuloy lamang ito ng lakad. Tinatawag nila pero hindi ito lumilingon sa kanila. Dahil sa lakas ng ulan ay pinili na ng dalawa noon na sumilong imbis na sundan pa ang matandang yon. Kumapit pa sa haligi si Kalnon. Ito namang si Tasyo, itinali niya ang kanyang paa sa lantay nilang kawayan para masiguro na hindi na sila mawawala pa. Maya-maya pa, humupa umano ang ulan. Dito na nila nakita ang mga kapitbahay nila na siya namang gulat na gulat sa pagkakataong ito nang makita sila. Lumapit pa nga daw ang isang pamilya at kitang-kitang pagtataka nun. Saan umano galing ang magkapatid? Hindi daw nila nakita ang dalawang yon. 2 linggo na ang nakalipas. Doon na napagtanto ni Kal at Tasyo na nakauwi na sila. Nakakapit pa nga rin umano si Kal sa haligi, habang si Tasyo naman ay nakatali pa rin ang paa sa tantay. Hindi nila alam ang isasagot. Nagkakatitigan lamang silang dalawa. Sobrang naguluhan. Kaya palalanta na yung mga buli gawa ng 2 linggo na pala silang nawawala. Hanggang sa nagsalita si Tasyo noon. Wika nito, nagbakasyon lamang daw sila sa kaanak na Taganlaw. Si Kal naman ay mabilis na sinuportahan ng rason ni Tasyo. Habang yung pamilya naman ay hindi makikita sa mukha na naniniwala. Nakasimangot ang mga yon. Maya-maya ay nagsalita ang padre de pamilya. Pinaghahanap pa nga umano si Kal at Tasyo 2 linggo na ang nakalipas. Nalaman na lamang nila, nagbakasyon lang pala. Sigurado ba kayong dalawa? Kasama pa nga nyo yung taga dyan sa baba oh. Ang sabi nauna daw siyang umuwi. Tapos kayo daw susunod na lang. Ano ba talaga? Doon, wala na umanong nagawa si Tasyo kundi sabihin ang mga nangyari. Nawala talaga sila. At sa isip-isip niya ay mga 1 araw lang naman umano yon. Mahirap ipaliwanag. Hindi nila lubos maisip kung paano sila nakarating sa kakaibang lugar. Basta umano, may sinundan lamang silang matanda. At yun, bumungad na sila sa bahay nila. Makalipas lamang ng ilang araw, nawala umano sa katinuan si Kal. Tawa lamang ito ng tawa. Dumulog sila sa albularyo at sa awa naman ng Panginoon, gumaling ito. Pinaglalaroan daw ito ng lamang lupa, na siya namang gusto sanang kunin ito pero nakauwi nga lang. Totoo na nawawala nga ang dalawa. Ito din ay base sa pagkilatis ng meriko o albularyo. Maswerte at nakauwi pa nga daw sila dahil may ibang hindi na talaga nakakauwi noon.
Kagaya na lamang umano sa nangyari kay Maria. Ayon pa sa sabi-sabi, kumukuha daw talaga ng tao ang nakatira sa dakit. At hindi lang doon ang teritoryo nito, dahil malawak umano ang sinasakupan ng lugar ng mga engkanto. Siguro, ang unang lagusan nito ay yung lugar kung saan sila unang nawala. Ang nakakagulantang diyan, itong albularyong gumamot kay Cal ay galing na daw sa lugar ng mga engkanto. At ito na ang ikatlong kwento sa kung paano nangyari at nakarating siya doon. Itago na lamang natin siya sa pangalang Rogelio. Mang Rogelio. At nangyari ang karanasan niya noong kasagsagan pa ng pag-aaral ni Mang Rogelio ng karunungan. Dalawa umano silang nawala noon. Kasama niya ang kanyang asawa. Ayon kay Rogelio, nasa 18 taong gulang siya ng mga panahon na ito. Maaga siyang nakapag-asawa. Bunsod na tinatawag nitang Bailey-Bailey na ito. Bali ang kanyang napangasawa, taga Talamban. Itago na lamang natin ito sa pangalang Rosana. Maganda umano itong si Rosana, kaya maraming naiinggit noon kay Rogelio. Tapos ito namang tatay ni Rogelio ay isang Meriko. Wala namang interesana si Rogelio sa pagiging Meriko, pero hindi maiwasan noon na siya ang makakabungad kapag wala ang kanyang ama. Sugarol kasi ito at madalas wala sa kanilang bahay. Nagsimula lang yun sa paghihilot, hanggang sa naglaon ay ipinagkatiwala na ng kanyang ama ang ilan sa mga karunungan nito. Pamaba o kombinasyon ng buhay na salita ang nakagawian ng kanyang ama noon. Isinasabay ito sa bertud na dala na tinatawag na santong pukol. Ito yung kwintas na may maliit na santo. Nawari ba ito yung batang Hesus pero walang paa? Hanggang dito lang sa may tuhod ang katawan, kaya tinawag na santong pukol. Hanggang sa tuluyan ng sinalo ni Rogelio ang pagiging Meriko, lalo na noong yumao na ang kanyang tatay dahil sa isang sakit. Nagsimula na siyang magkaroon ng responsibilidad, hindi lang sa sariling pamilya, kundi pati na rin sa mga taong lumalapit sa kanya para magpatulong. Aminado naman si Rogelio na tumatanggap talaga siya ng ibinibigay ng pasyente. Kahit pasabihan na wag, pero may inaabot talaga. Kung minsan, iniiwan sa lamesa, pero madalas ay doon sa altar nila kung saan doon nakalagay ang santong pukol at iba pa mga ribulto na sinasamba ng isang Kristiyano. Hanggang sa nagkaroon siya ng pasyente noon na nabati umano ng isang dili ingon nato. At ang nakabati dito, nakatira umano sa dakit. Nga pala, hindi kalayuan ang lugar nila sa dakit. Nasa sunod na nayon lamang. Kung hindi nyo na itatanong, maraming Meriko sa lugar na ito. Bunsod na rin sa nabalot talaga ng hiwaga ang lugar. Karamihan sa may mga karunungan noon, dito nagkakarga ng dasal. Katunayan, dito din ako nagkakarga, Sir Seth, nung malaman ko ang kabanalan ng lugar na yon. So bali ayun na nga, at nabati talaga ng elemento. Ang ginawa ni Mang Rogelio, dahil nga sa hindi na itataboy ang elemento sa lakas ng kapit nito sa lugar, nag-alay siya, kagayang-kagaya ng ginawa noong Meriko dati na sumaklolo kay Maria ang ginawa niya. Pero ano pa ba ang aasahan niya noon kagaya din ng nangyari dati, hindi pinalad. Ang nabating ito ay tinamaan ng sakit na hindi talaga matukoy kung ano. Naipadoktor pa yun pero pinauwi lang din sa ganoong estado. Hindi makalakad, parang may polio. Ang isang paa, unti-unting bumabaluktot. Binatang nabate. Pangalanan natin siyang Cesar. Paulit-ulit itong bumabalik kay Mang Rogelio. Paulit-ulit niya namang ginagamot noon. Pinapaasa niya ang pasyente at maging pamilya nito nagagaling yon. Kahit napakiramdam naman ng Meriko na parang walang pag-asa talaga. Gawa ng may reputasyon ding pinoprotekta nitong si Mang Rogelio.
Ginawa niyang lahat hanggang sa ang pag-aalay niya ng paulit-ulit ikinagalit ng mga elemento. Lingid ito sa kanyang kaalaman, gawa ng hindi naman nagpapakita sa kanyang engkanto. Hindi din niya nakausap ito. Katunayan, nabanggit niya pa ang pangalang Maria para ipatid ang kanyang pakikipagsundo noon pero wala talaga. Isang buwan ang nakalipas. May dumadalaw umano sa kanila. 3 tao. 2 lalaki at 1 babae. Alam ni Mang Rogelio na hindi sila normal. Halata naman umano sa mga wangis na mga ito. Isa pa, siya lang ang nakakakita dito. Hindi nakikita ng mga kapitbahay niya. Maging ang asawa niya, hindi din nakita ito. Nagtataka siya sa kung bakit dumadalaw. Hindi naman nagsasalita ang mga yon. Ramdam na ramdam ni Rogelio kung saan nakatira mga ito. Sa dakit. Pero wala talaga siyang idea kung bakit. Nagawa pa nga niya noong kausapin ito na pagalingin ang pasyente niya. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kasagsagan ng mahimbing na pagkatulog, walang kamalay-malay si Mang Rogelio na biglang bumangon ng kanyang asawa. Lumabas ito ng bahay habang nakapikit ang mga mata. Nalaman niya na lamang pagsapit ng umaga na wala niyang asawa niya noon. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay kung may nakakita ba ditong umalis gawa ng hindi ito nagpaalam. Ito talagang unang pumasok sa isip niya na baka nilayasan siya nito. Yun nga lang, may nakakita na lumabas ng gabi ito. Kapitbahay lamang din nila na siyang nagtataka noon kung bakit nasa labas si Rosana at nakapikit umano ang mga mata. Baka umano nagmumuni-muni lang kaya hinayaan yun ng kanilang kapitbahay. Hindi naman kasi kaila sa kanilang pagiging manggagamot ni Mang Rogelio kaya naging kumpiyansa ang mga ito. Walang ano-anong pinuntahan kaagad ni Mang Rogelio ang dakit. Hinanap niya ang kanyang asawa dito pero wala. Wala doon si Rosana. Malaki ang pagdududa niya na walang ibang dudukot sa kanyang asawa, maliban na lang sa nakatira sa lugar. Dahil hindi lang ito ang unang beses nangyari yon. Pero malaking katanungan. Bakit siya? Bakit sila ng kanyang asawa? Buong araw yung paghahanap na yon. Umabot na nga daw sa punto na nalibot na ni Rogelio ang buong lugar. Pero hindi niya natagpuan ang asawa. Nung una, sinarili niya muna ito. Hinayaan niyang iilan lamang ang nakakaalam. May abiso naman na umano siya roon na kahit anong mangyari, huwag ipagsasabi sa kung sino. Lalo na sa kapitbahay na nakakita sa kanyang asawa na lumabas sa gabi habang nakapikit ang mga mata. Mga 2 araw niyang hinanap ang kanyang asawa hanggang sa unti-unti na noong kumakalat ang balita na nawawala si Rosana. Dito na sinabi ni Rogelio na tinangay umano ng engkanto. Pero wala siyang motibo noon kung bakit. Kahit nasa ganoong estado na si Rogelio, lahat ng nakaalam sa pagkawala ng kanyang asawa, sinabihan niyang huwag munang ipagkalat sa iba. Hanggat maaari ay doon lang sa kanila ito. Baka kasi umano lumala at hindi na tuluyang makabalik si Rosana. Ito yung pinaka-iniwas-iwasan niya noon. Baka kasi mabulabog ang lugar at magambala pa ng husto ang mga elemento. May isang Merikong lumapit sa kanya. Nagtanong ito sa kung ano ba daw ang pinaggagawa ni Rogelio at bakit nagkaganon. Ipinaliwanag niya naman na may ginagamot lang siyang nabate. Paulit-ulit siyang nag-aalay doon sa may dakit. Itong albularyong ito ay pinsan lamang din ni Mang Rogelio. Pangalanan natin siyang Mang David noon. Taga-Danau ito at nang malaman ang sitwasyon ng kaanak, napadalaw ito para tumulong. Hindi kaya sa pinagagagawa mong yun nakasagi ka na? O baka nagkaroon ka na ng ibang kasalanan?
Alam mo naman yung mga orasyon na nakakarating talaga sa kanila, di ba? Baka may nabanggit ka mga parusa. Baka nakapatay ka. Kung hindi mo napagaling ang pasyente, dapat hindi mo na pinilit pa yon. Hindi kaagad nakapagsalita itong si Mang Rogelio. Iniisip niyang maigi ang mga nangyari. Hanggang sa naalala niya na may isinagawa pala siyang ritual, kasama ang pag-aalay. At ang ritual na yon ay ang pangtaboy ng mga elemento. Napagalitan si Mang Rogelio ng pinsan niya. Yun na daw ang rason. Halata naman umano gawa ng binibisita na noon si Mang Rogelio. Dapat ang ginawa niya, umalis na lamang pansamantala. Ang mga engkanto, kapag may balak, ay bibisita talaga umano yon. Hindi nga lang malaman kung ano ang totoong motibo. Pero iba na ang ibig sabihin kapag bumisita. Anong gagawin ko? Makukuha ko pa ba yung asawa ko? Buntis pa naman yon. Alam mo naman yung oras kung kailan sila nagpaparamdam, di ba Rogelio? Hayaan mo, tutulungan kita. Sa Biyernes ng tanghali tayo pupunta sa puno. Ikaw na yung bahalang humarap pa. Baka kasi madamay pa ako. Aalalayan lang kita para mas maging mabisa ang pagkikipag-ugnayan mo. Wika ni Mang Damid doon. 2 araw pa bago sumapit ang Biyernes noon pero hindi umuwi si Mang David. Habang inaantay ang araw na yon, inaaral nila Mang Rogelio ang lugar. Pinapakiramdamang maigi kung nasaan ang lagusan banda. Sa pamamagitan lamang din ito ng karunungang taglay at nagpapausok sila noon. Pero ang pagpapausok na ito, walang halong kung ano. Bunot lang yon na may mga nakalumukos na dahon ng saging. May mga residente pa nga umanong nanonood noon, pero tinataboy nila mga ito. Hanggang sa nalaman nila na sa may bandang baba daw ito, malapit na sa antugop, may 2 pirasong nakausling ugat umano doon. Dito na pagtanto nila Mang Rogelio na galing yon sa Dakit o Balete. Mantakin yung malayo ng lugar na ito. Mga ilang ektarya ang layo pero hanggang doon ay nakarating ang ugat. Napagtatanto din nila na lagusan yon. Isa pa, pinagdadausan daw ito ng mga may tahas nun. May nakita kasi silang mga kandila. Napapailing daw si Mang Rogelio dahil nagdadaos sila ng karga. Sa may ibabaw banda ng Dakit, may tagong lugar pala na lingid sa kanyang kaalaman na pwede itong pagdausan. Pagsapit ng Biyernes, nagsagawa na sila ng ritual. Nagpausok. Nag-ihaw sila ng 2 manok. 1 ugis, 1 patani. Mula alas 12 ng tanghali hanggang sa sumapit ng takip silim. Kinahapunan naman noon. Pumungad sa kanila ang sandamakmak na lamang lupa. Yung iba ay nakakatakot ang itsura. Pero karamihan doon ay mga tao ang kamukha. Magagandaw man ang mga kutis na mga ito. Doon na naglupasay sa pagmamakaawa itong si Mang Rogelio. Anya, isaoli umano ang kanyang asawa. Kung may kasalanan daw siyang nagawa ay sana patawarin siya nito. Walang kaalam-alam si Mang Rogelio na siya na lang pala mag-isa at wala na sa tabi niya si Mang Damid. Sa makatwid ay nakapasok na umano siya sa lugar ng mga engkanto. Padilim na nga umano nung bumungad na mga nilang pero bigla na lamang umanong lumiwanag ang paligid na para bang kakasilang pa lamang ng araw. May lumapit umano kay Mang Rogelio. Binata. Hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya ng dahan-dahan. Hanggang sa tuluyan ng nagbago ang itsura ng lugar. Sobrang ganda umano nito at nakita niya na may iba pang mga tao doon na katulad niya. Nakatingin sa kanya ang lahat ng ito. Ang ilan ay nakangisi na para bang tuwang-tuwa ang makita siya noon. Samantala, sa mga puntong yon sa panig naman ni Mang David, nagtaka siya nang mawala si Mang Rogelio.
Batid niyang sinaran siya ng lagusan at ang kaanak niya lang ang pinapasok. Nagpalipad ng sangkatutak na dasal si Mang David pero walang nangyayari. Hanggang sa maya-maya pa, narinig niyang tila nagkakagulo sa ibabaw banda. May nagkakasigawan. Kung kaya naman dali-daling tinungo yun ni Mang David. Maraming tao na ang malapit sa dakit o balete nun. May kung anong hinahatak ang mga ito sa napakakapal na mga ugat. Pagsilay ni Mang David, ang nakita niya ay walang iba, kundi si Rosana, ang asawa ni Mang Rogelio. Naiipit ito sa makapal na ugat. Nawari ba'y iisipin mong napaka-imposibleng makapasok nito doon? Kamay lang ang nakausli na siyang pinagtutulungan ng mga tao para ilabas. Hanggang sa nahatak yon, at sa awa ng Panginoon, buhay ito, gising. Nagtataka si Rosana sa kung paano siya nakarating sa lugar. Dinala naman siya kaagad ni David sa bahay nila Mang Rogelio. Doon niya na ipinaliwanag na kinuha si Rosana ng lamang lupa. Ang problema ngayon, ang naging kapalit naman noon, ang kanyang mister. Marami umanong nakasaksi. Kahit sino ang tanungin niyo na taga-lugar ay talagang may masasabi patungkol sa kababalagan sa dakit na ito. Marahil ang iba hindi na detalyado gawa ng sobrang tagal na ito nangyari. Ang mga naabutan na lang siguro, yung mga pagpaparamdam sa kasalukuyan. Tapos may namatay pang matanda at doon din natagpuan sa ugat ng puno ng dakit na yon. Mabait naman umano ang nakatira doon. Katunayan, kung may problema umano ang isang tao, tapos ay dumulog doon sa puno nare-resolba umano ang problema. May nagsabi pa nga na pwede umanong manghiram doon ng damit pang kasal o boda. Tapos ilang kagamitan na magagamit sa isang pagdiriwang. Nagpapahiram umano ang mga nakatira doon. Mabalik tayo sa sitwasyon ni Mang Rogelio. Ilang araw ding hindi nagpapakita o hindi pa bumabalik si Mang Rogelio noon. Kabi-kabila ng pagtutulungan ng mga albularyo o meriko. Umabot pa yon ng ilang mga buwan. Hanggang sa isang hapon, nakita na lamang umano itong si Mang Rogelio na naglalakad pa uwi ng bahay. Doon mismo nanggaling sa may bandang Antugop. Nagkagulo ang mga tao sa lugar. Kaliwat kanan ang sumalubong sa kanya. Nadala naman ng sandamakmak na katanungan na paano nakauwi ito. Ibinalita pa ng iba na ang asawa niya umano ay nakauwi na. Ay naman kay Mang Rogelio, alam niya umano na nakauwi na ang kanyang asawa. Pinagsilbihan niya daw muna ang isa sa may mataas na katungkulan sa mundo ng mga engkanto dahil sa pagkakasala niya. Tama si Mang David. Nakapatay nga si Mang Rogelio ng isa sa nakatira doon, kaya nais bumawi ang mga nilalang. Yan daw talaga magiging kahihinatnan. Kapag nagkasala ka, kung hindi mangbabati ang mga ito ng malupit na parusa, kagaya ng sinapit ng kanyang pasyente, babawi talaga ito ng timbang sa mundo ng mga tao. Nakapatay si Mang Rogelio. Bagay na kukuha din ito ng buhay na malapit sa kanya. Mabuti na nga lang at napatawad pa siya. Ibinalik ang kanyang asawa at pinagsilbihan niya lang doon ang kanyang kasalanan. Yung pasyente niya naman umano, hindi nagagaling. Hindi pinatawad dahil bukod sa masama ang ugali, talagang walang paniniwala yun sa kababalagan. 4 na araw lamang daw siya doon. Pero sa realidad, 5 buwan nang hindi umuwi si Mang Rogelio. Hindi na ito bago kay Mang Rogelio. Alam niya naman na iba talagang oras doon kumpara sa realidad. Mabilis ang oras doon pero hindi kaagad tumatanda ang mga tao o ang mga nakatirang elemento. Itong si Mang Rogelio, iba na noon, Sir Seth. Mas naging bihasa ito sa larangan ng pagiging meriko. Naging misteryosong tao na ito. Marami ang nagsasabi na may kakaibang abilidad ito na mahirap ipaliwanag. Baka umano, may ibinigay dito ang mga nakatira doon sa dakit.
Marami pang kwento patungkol sa kababalagan sa lugar. Ang ibinahagi ko ay yun lang talagang naging tanyag. May iba pa nga umanong nakasaksi na maraming taong napabisita sa isang lamay doon pero ang mga taong ito ay walang nakakakilala. Saglit lang naman na parang sumisilip lang. Animoy nakikiramay lamang ang mga yon na parang residente lamang din sa lugar. May kwento pa nga na may nagpatiwakal sa puno pero hindi umano namatay. Natauhan ito, nagsisi. Ang nakakatuwa lang isipin, mababait ang nakatira. Sadyang mapaglaro lang talaga minsan ng mga ito. Nang dudukot ng tao, pero ang dinudukot naman ay nagkakaroon ng magandang buhay. Yan ay kung pipiliing manirahan sa lugar na ito. Kayo ba? Gusto nyo bang mamuhay doon?